Magandang gabi. Tawagin niyo na lang po akong Marge. Nais kong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan na naganap sa isang lugar na tinatawag na Tres Marias. Matatagpuan ito sa daan patungong Clark Freeport Zone. Mula pa noong una, marami na akong narinig na kwento tungkol sa lugar na ito. Sa katunayan, pinangingilagan ito ng ilang mga tsuper. Kapag natapat ka sa 3 magkakatabing puno, sinasabing may 70% posibilidad na ikaw ay maaksidente. Karamihan nga sa mga aksidenteng iyon ay nagbabayad ng buhay. Noon, hindi ako naniniwala sa mga kwentong iyon. Para sa akin, nasa driver ang problema kung may aksidente man. Wala namang kinalaman ng mga puno sa nangyayari, lalo na't hindi naman sila gumagalaw mula sa kanilang pwesto. Ngunit sa hindi maipaliwanag na pangyayari noong taong 2018, hindi ko akalain na ako mismo ang makakaranas ng kakaibang karanasan sa mga punong iyon. Dahilan upang makumbinsi sa mga kwentong dating hindi ko pinaniniwalaan. Pasado 10:10 ng gabi, pauwi ako mula sa isang event sa isang kaibigan. Ang pakiramdam ko ay nagiging mas masaya ako habang binabaybay ang kalsadang iyon hanggang sa marating ko ang abinidang nagdadala sa Tres Marias. Hindi ako mabilis magmaneho sapagkat wala naman akong pagmamaduli. Pero habang papalapit na ako, biglang huminto ang aking sasakyan. Walang choice kundi bumaba at tignan ang makina. Maayos naman ito at wala rin akong nawawalang gas, kaya't kahit paano, nagpasya akong muling start ang aking sasakyan. Ngunit habang umaandar ako at huminto sa tapat ng 3 malalaking puno, naramdaman ko ang bigat ng manibela. Para akong nagmamadali at nag-aalala na ang takbo ng aking sasakyan ay tila bumubugal na hindi ko malaman ng dahilan. Sa kabila ng mga pagsubok, sinubukan kong magpatuloy. Ngunit sa aking pagkabigla, napansin kong bumigat ang hangin sa paligid. Pinipilit kong kalmahin ang sarili, pero sa tuwing titingin ako sa paligid, tila may sumusunod sa akin. Para bang may mga bagay na naanimoy nanginginig sa kahirapan ng hangin, hindi ko lubusang maunawaan. Nang muli kong pinaandar ang kotse, hindi ko sinasadyang napatingin sa 3 puno. Labis ang pagkatakot ko nang makita ang mga anino sa likod ng mga ito. Akala ko noong una ay isang epekto ng liwanag mula sa sasakyan. Ngunit laking gulat ko nang magpatanto kung unay hindi pangkaraniwang mga anino, kundi mga anino ng mga tao. Ang mga anyong ito ay tila nakalutang sa hangin na tila nag-aanyaya sa akin na lapitan sila. Tila nagiging matalim ang aking paghinga habang ako'y nagiging magulo ang isip at hindi ko makapag-isip ng maayos. Ngunit ang pinakamasakit pang bahagi, nang tuminim ako sa itaas, may nakita akong 3 pares na nakalutang na paa. Walang mga katawan, kundi mga paa lamang na naglalaho sa kadiliman, na nagpadama ng labis na takot sa aking puso. Biglang bumuhos ang malamig na pawis sa aking noo habang ang aking pag-iisip ay tila huminto. Agad kong pinaharurutang sasakyan, ngunit sa aking pagkataranta, hindi ko namamalayan na lumihis na pala ako sa daan. Eksakto namang may paparating na sasakyan at nagkabungguan kami. Sa kabutihang palad, hindi ito naging malala. Ang pagkakaroon ng impact ay tila bumuhos ang aking isip sa mga pangyayaring iyon,
kaya naguluhan ako kung ano ang susunod na gagawin. Umatras at nagpanik ako. Nauntog ako sa manibela na nagdulot sa akin ng sugat sa kilay. Mabilis na umagos ang dugo, ngunit sa kabila ng lahat, walang buhay ang nawala. Agad naming naayos ang sitwasyon sa aksidente dahil kamag-anak ko ang nakabanggaan ko. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang mga anino at mga paa na nakita ko. Mula noon, sa bawat pagdaan ko sa lugar na iyon, bumubusina ako at di na ako tumitingin sa mga puno. Ayaw ko nang maulit ang naranasan ko at bawat pag-iisip tungkol sa Tres Marias ay nagdadala sa akin ng labis na pangamba. Kumusta? Ako nga pala si Rayon. Nakatira ko sa isang bayan sa Cavite at nais kong ibahagi ang isang tunay na karanasan ko bilang rider. 3 taon na akong nagmumotor gamit ang aking pinakamamamahal na motorsiklo. Isang regalo ng aking tatay na nasa abroad. Subalit sa isang nakakadismayang pangyayari, isang aksidente ang naging dahilan ng pagkasira ng motor ko. At hindi ito pangkaraniwang aksidente dahil sa isang espiritu ang naging dahilan nito. Sa aming lugar, may isang daang pakrus na hindi sementado. Sa bawat takip silim, madalas kong dinadaan ito papunta sa bahay ng liligawan ko. Bago ako umalis, pinaalalahanan na ako ng aking nanay na magdoble ingat dahil maraming nakakaaksidente sa daan na iyon. Sa kalagitnaan na ako ng daan at biglang akong napapreno. Nakita ko ang isang babae na nakatayo roon. Ngunit hindi ito yung kababalaghang nakikita sa mga horror movies na mahaba ang buhok at nakatakipang mukha. Ang kanyang pananamit ay tila normal, naka-t-shirt at pantalon. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang damdamin sa tingin ko ay wala sa tamang antas. Bumusina ako para sanang makuha ang kanyang atensyon, pero tila hindi niya ako naririnig. Ang tingin niya sa akin ay tila umaandap ng mensahe. Pinaandar ko muli ang motor, ngunit sa mga oras na umandar ako, sa kisap na mata, naglaho siya sa aking paningin. Parang isang malupit na bangunguip ang naglalaro sa aking isipan. Sa takot na nararamdaman ko, napatingin ako sa side mirror at laking gulat ko nang malaman na andon siya, nakalutang, animoy nakaangkas sa likod ko. Sa sobrang takot ko, bumangga ako sa poste at ang lakas ng impact ay naging dahilan kung bakit nasira ang motor ko. Iniwan ko ang motorsiklo sa kabila ng mga gasgas sa aking katawan at tumakbo palabas sa daan na iyon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang puso ko ay puno ng takot at pag-aalala. Nakarating ako sa bahay ng liligawan ko at sila pa mismo ang nagdala sa akin sa ospital. Sa loob ng ospital, habang nag-aantay ng pagsusuri, andoon ang mga tao, ngulit ang isipan ko ay abala pa rin sa mga pangyayaring iyon. Nang ibinahagi ko ang aking karanasan, hindi na sila nagulat. May mga kwentong ganito na bumubulabog sa aming lugar at isa na ako sa mga saksi ng mga sobrenatural na bagay na nagaganap sa krus na daan na ito. Ako naman si Jen. Nais kong ibahagi ang hindi malilimutang karanasan ng aking tatay na may kinalaman sa isang nakakatakot na daan sa Dapdap, Bamban, Tarlac. Isang lugar na kinakatakutan ng marami, hindi lamang dahil sa madalas na aksidente, kundi pati na rin sa mga kwentong may kababalaghan. Maraming tao ang nawawalan ng buhay dito
at may mga naririnig na boses ng umiiyak na babae na parang nananawagan. Isang banal na Huwebes Santo noong taong 2017, ipinagmamalaki pa ni tatay na pumaneha siya sa daan na iyon upang kumita. Laking gulat niya na kahit anong mangyari, pwede siyang pumasada dito. Sa kabila ng mga pahiwatig ng panganib, nagpasya siyang pumasa sa daan na iyon dahil nagugutom na siya at hindi siya nag-almusal dahil maaga siyang umalis. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng daan, nakita siya ng dalawang bata na nagbebenta ng bulaklak. Ang isang bata ay may dalang bulaklak ng sampagita, habang ang isa naman ay may dalang krus na pabaliktad na hinahawakan. Napansin ni tatay ang mga bata at pinahinto ang tricycle. Nakita niya na nagmumukha silang malungkot at marumi. Punit-punit ang kanilang mga damit at walang suot na tsinelas. Naawa siya at tinanong kung binebenta ba nila ang mga bulaklak. Gusto pa niyang pakyawin ang mga ito upang makauwi sila. Ngunit nang sabay silang humarap sa kanya, nagulat siya nang makita ang kanilang mga mukha. Puno ito ng dugo at may malalalim na sugat. Ang kanilang mga mata ay halos wala ng kulay, purong itim na lamang ang makikita. Dito niya naisip na may mali. Agad na humarurot si tatay palayo, natatakot at naguguluhan ng mga pangyayari, at biglang umikot ang kanyang tricycle na nagresulta sa pagtalon nito sa pilapil. Para bang may invisibleng puwersa na tumulak sa kanyang sasakyan, kaya hindi niya na nakontrol ang manibela. Ilang linggo ring ininda ni tatay ang sakit ng kanyang katawan matapos ang pangyayaring iyon. Isang takot at trauma ang naiwan sa kanya, at mula noon, hindi na siya kailanman dumaan sa daang iyon. Isa siya sa mga patunay na tunay ang mga kwentong nagsasabing may mga mamumuhay na bagay na nag-aabang-alang-ala sa mga daraanan sa lugar na iyon. Sa aming bayan, ang mga kwentong ito ay hindi lamang basta kwento. Sila ay mga paalala na ang mundo ay puno ng mga hiwaga at kaharian na hindi natin lubos na nauunawaan.